Magandang araw mga kaibigan. As usual, ating dark chocolate. So may available stock pa po. Yung gustong makatikim nito, dito lang kayo mag-contact sa number na ito. First come, first serve. Okay, na matagumpay na naisagawa ang prayer rally sa Davao City kagabi. At ang daming dumalo, daming mga speakers. But ang pinaka-center of everything, focus, is yung speech ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ang daming nagme-message sa akin na nakakaiyak, nakakabagdamdamin, tama-tama, totoo ang sinabi ni Tatay Digong. Okay, iparinig ko muna sa inyo ang speech bago ako magbigay ng reaction. Sentro sa kanya si First Lady Lisa Araneta Marcos Hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng magsama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko. Kasi papipilitan ako ngayon magsalita. Laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako magiging ng tawan. Gagawan mo yan It is your responsibility sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan. Kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang ako namang nagmamakawa kasi it will divide the nation at pagdugo itong panahon na ito. Did you know that Okay, so dalawa yung napakinggan natin Nung mayor pa siya ng Davao City, pinakitaan siya ng PDEA ng listahan. Listahan ng mga na-involve sa drugs. At nandun, kasama ang pangalan nitong presidente natin yan. Very clear. Sinabi ng dating Pangulo. Kaya no wonder, nung magsimula ng kampanyahan, noong 2022, pasaring siya na may kandidato na gumagamit ng illegal na droga. So, yun pala yun. Mayor pa lang siya ng Davao City, nandun na. So, grabe. Ayaw niya na mangyari sana itong ganitong sitwasyon na nagsasalita na siya laban sa Pangulo, laban sa First Family, laban sa gobyerno. Kaya lang, napipilitan na siya na push against the wall ang dating
Pangulo. So, yung sinabi niya, baka matulad ka ng tatay mo. Ay, history repeat itself? I don't know. So, ito na, simula na ito. Speak up din ha. So, ituloy natin ang nagpatalastas lang. Oily food can hurt your liver? Have it checked and take Essentiale. Talagang kahindak-hindak ang mga susunod na pangyayari. I don't know what will happen sa ating bansa. So, sana hindi mauwi ito sa political instability. Ito. Coming from the statement sa bibig ng ating former president, di ba? Ang kwento kasi niya. So, anyway, hanapin ko yung full speech ng Pangulo at pwedeng himay-himayin natin. Ito na nga, speak up day na ito. Ayaw niyang magsalita laban sa administrasyon dahil magkakaibigan sila. In the same manner na ako, ayaw ko rin sanang mag-criticize sa Pangulo dahil we consider our family as Marcos loyalist. Malaking utang na loob naming mag-asawa sa Marcos Sr., sa First Lady Imelda, dahil natulungan kami ng grabe panahon ng martial law. Nakapag-aral kaming mag-asawa sa isang state college named after Don Mariano Marcos Memorial State College, yung tatay ni Marcos Sr. Naging scholar kami ng bayan. Yung formative years ko, martial law boy ako, nahubog ako ng disiplina dahil sa martial law period, golden years in Philippine history. Magaan ang buhay noon. Kaya, true and true, even up to now, yung utang na loob namin sa Marcos family, hindi namin ito makakalimutan. Kaya I never imagined myself na maging critic nitong Marcos Jr. administration. Kaya lang, ito na. Kailangan nang mag-speak up kasi kawawa ang future generation. Okay. Tinitake down ko yung mga comments. May mga nagko-comments. So, ang summary sa sinasabi ni PRRD is, let's protect the Constitution at all cost. Kasi itong ginagawa nila ngayon, yung People's Initiative, gusto nilang amyendahan ang Constitution sa hindi tamang paraan. Yung People's Initiative na may kahalong pandaraya, panloloko, hindi talaga tunay na People's Initiative. Gusto nila amyendahan ang konstitusyon hindi dahil para sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino, but dahil sa isang political agenda to stay and power for a longer period of time. So sinasabi ng iba, sabi ni Tate Digong, protect the future of our next generation. So, kikita mo dito sa speech ni PRRD na mahal niya ang Pilipino at naubos na ang kanyang pasensya kaya nagsasalita na siya. Again, yung mga kaibigan ko na nakapanood sa full speech, sabi, naiiyak sila. Tumatayo ang balahibo. Kaya marami nang nagko-comment, step down, resign, Mr. President. Okay. Marami pang nagsalita doon. Isa, Mayor Baste, Attorney Vic Rodriguez. So, isa-isahin nating magbigay ng komento
o reaction sa nangyaring prayer rally sa Davao. To me, this is a very good development dahil napupukaw na, nagigising na ang damdamin ng taong bayan para magsalita. Okay? Salita, speak up. Part of our constitutional right, freedom of expression. So, mabuhay po kayo, PRRD. Mabuhay, BP Inday Sara at lahat na dumalo doon na nagbigay pahayag na magbibigay liwanag sa taong bayan.